Mga kababayan, grabe! Akala nyo tapos na ang away sa Maynila, hindi pa pala. Ikaw masasakit ang sinabi mo sa akin nung kampanya. Pero kung nung nakaraan, dahil lang nakaupo pa yung kakampi nyo, panay puroy ninyo, magaling, kahit na maraming basura at nagre-reklamo ang tao. Sa video na ito, samahan nyo ako habang pinapanood natin ang matinding banat ni dating Mayor Isko Moreno sa mga congressman na umano'y ginagamit daw ang proyekto para sa politika. May pa-building permit issue pa, heritage site na ginawang parang sabungan, at basketball court na 60 million? Kaya wag na natin patagalin ba? Ito ang video na dapat mapanood ng bawat Manileño. Tara, panoorin natin sabay-sabay. Opo, boss. At nakipagpulong nga po kayo, Yormes, dalawang kongresista po natin patungkol sa mga proyekto nito. Ay sinabi ko naman, magpaalam sila, humingi sila ng building permit. O si Congressman Erwin Cheng, nagpunta kasama si Congressman na Ernest Junicio. You can even ask them. Pinagkaitan ko ba yung distrito nila na 5th District at District 1 ng programa ng gobyerno? Hindi. Inaprobahan ko lahat. Aba, sa hindi po nakakaalam, ang isa po sa congressman dito ay hindi partido ni Yorme. At sarit-sari ang mga masasakit na salita na sinasabi niya noong panahon ng eleksyon. Approve. Kahit matanong niyo po, masalubong niyo si Congressman na Erwin Cheng. Hindi ko yan kapartido Gusto ko lang malaman ninyo. Hindi ko yan nakakasama. Malamang hindi pa nga po ako binoto niyan. But just the same, tapos na ang halalan. Magtulong-tulong tayo. Nagsubmit siya ng mga programa. Kaya bilib ako sa iyo, Yorme. Inaprobahan ko. Pinaayos ko pa yung papel. Yan, kaya kasama si Andres. Di ba? Para sa mga taga-Maynila, wala nang halong politika. Kapakanan ng mga taga-Maynila. Hindi yung pa-imbestiga pa. Sarili mo, ayaw mong imbestiga, magpapagawa ka ng 19 million na barangay hall sa bangketa. Grabe kabayan, imagine mo yon, 19 million na barangay hall, tapos walang permit, tapos sila pa ang nag-iimbestiga. Tama si Isko, kung mag-iimbestiga kayo, unahin nyo sarili nyo. Ang tanong, paano nakalusot yan sa audit, di ba? Imbis na aminin na lang yung pagkakamali, para bang sila lang ang tama sa mundo basta ako, may pananagutan ako sa mga taga-Maynila. Papagawa sila ng pumping station, hindi gumagana. Tapos ituturo nila DPWH. Pero sa totoo, sila nagsabi sa DPWH, ipagawa nyo yan. Kinakarga sa CDF nila. Huwag na kayo magsinungaling. Binobola nyo na lang yung lelang yung panot. Ang mabobola nyo na lang, yung sarili ninyo. Alam ng taong bayan, yung mga pagawain na yan. Congressman ang nagtuturo. Grabe Kong, kawawa naman mga DPWH dyan. In fact, pamisang-misang pa, inaaway pa ang DPWH. Uy, pondo ko yan Uy, distrito ko yan Dapat dumaan sa akin yan. At madalas yan, kontraktor nila yan. Ngayon, nakita ko yung interview, ang tinuturo, DPWH. Kawawan DPWH. Yung congressman, nagtuturuan pa. Pinagawa yan nung sinundan ko. Ikaw, 6 na taon ka na, 6 na taon ka ng congressman. Anong ginawa mo? Hindi pala tumatakbo. Pero ginagastosan nyo pa rin. Yun yung sinasabi ko. Kaya kahit ano pa ang bulahin ninyo, yung dalawang congressman kahit sino pa bulahin ninyo, hindi kayo paniniwala ng tao kasi talagang niloloko nyo kami. Saan ka nakakita? Kailan pa naging pwede nagagastusin mo pera ng taong bayan? Bagay, inamin naman nila kami naman ang nagsasabi. Sabi lang sumunod daw yun sa batas. Ano yung sinunod sa batas? Bangketa. Abogado pa yun. Narinig niyo yun mga kabayan? Abogado pa si congressman, ang kapal ng mukha. Kung sino pa yung dapat na inaasahan natin na maging halimbawa sa pagsunod ng batas, ay siya din palang loko-loko na sumusuway rito.
Ekis sa'yo, Kong. Oo. Tagagawa ng At batas. saka lahat po ng barangay hall niya may pangalan niya, no? Oo. Sa kanya ba yun? Ay, hindi ko alam sa Parang kanila. headquarters niya eh. Hindi, sa libingan kasi ganun nakalagay yun. Nilalagyan mo yung, halimbawa, kalsada. Lalagyan mo ng pangalan mo. O, ibig sabihin, gusto mo doon kay libing. Ganun yun eh. O doon ka nakalibing. Kasi yun ang nakikita ko sa sementeryo eh. Ganun eh. Diba? O lapida. Eh, style naman nila yun. Ako ayoko ng ganung style. Kanya-kanya tayo style. Basta tayo trabaho lang. Pero kung patuloy silang ganyan, makikipagkulitan sila sa atin, eh sanay naman tayo, wala namang problema. Para sigurado ako, nagpapagawa kayo ng barangay hall, 49 million. Nagpapagawa kayo ng basketball court, 60 million. Nagpapagawa kayo ng pumping station, hindi gumagana, 600 million, 700 million. Alam nyo, si Yorme Isko parang lagi may resibo, ano? Ganto kasi yan. Hindi naman masamang magpagawa ng proyekto. Pero kapag hindi naman napapakinabangan, sayang lang pera ng bayan. Imagine niyo, barangay hall na worth 49 million, basketball court na 60 million, at ang pinakamasaklap kabayan, ang pumping station na 600 to 700 million na hindi naman gumagana at nagagamit ng taong bayan. Grabe, sobra-sobra ang pera niyan. Saan napunta yan? Tanong, napakinabangan ba namin ang mga... Saan ka nakakita, nagpagawa ka? Ito, sa District 2 National Historic Site, Plaza del Piero. Ginawa mo mukhang sabungan. Ngayon, barangay hall na yung plaza. Nasaan na ngayon yung tinatawagan ko nga pala tinatawagan ko ng pansin yung ating mga conservationist. Pasyalan nyo po Plaza del Piero. May marka ng national parang heritage o protected site. Andun pa yung rebulto. Ginawang parang sabungan. Diyan sa District 2. Ano ba to mga kabayan? Heritage site na ginawang parang sabungan? May rebulto pa yan mga kababayan at may historical marker. Kaso binaboy ni Congressman. Grabe! Yan ang problema sa politikang trapo kabayan. Lahat gusto lagyan ng pangalan nila para sumikat. Tama din si Isko, makagusto ngang dumani na lapidad nila sa lungsod ng Maynila. Sino nagpagawa? Tingnan nyo yung nakapangalan doon, kahit burahin pa nila. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Kala ko nga, Plaza Valeriano na yun eh. Ay, oo. Plaza del Piero yun eh. Ibang klase talaga. Ibang uri itong mga to. Totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo ng ibang tao, sarili nyo, ayaw nyo imbestiga. Diba? At saka kalaunan, malalaman ng tao. Yung mga pabahay natin, Diyos ko, iniimbestigahan na rin naman ang gobyerno. Grabe naman, Kong! Pagdating sa politika, gagawin mo talagang lahat, makilala ka lang ng mga tao. Nakakalungkot, mga kababayan. Tingnan nyo, balik mo ulit. Balik mo yung makisuyo nga. Yung kay Erwin Cheng. Yung meeting po sa Yung kanila. meeting. Kahit itanong nyo kay Erwin Cheng. Ayan. Alam mo nasa papel niya. Isaan ng project niya. Sino makikinabang? Taga Fifth District. Ano mga pinagagawa niya? Pagawaing bayan. Ano yan? Ospital. Ngayon, meron pa kami pinag-usapan. Sabi ko, may pera ka pa ba? Makakahingi pa ako. Pwede ba makisuyo? Itong drainage master plan ng Maynila. Pwede ba? Totokahan kita. Gawa ka ng isang catch basin. Sa distrito mo. Sabi niya, opo. Baka makagawa tayo sa Malate. Through his effort. Yung pirate station na pinagagawa niya sa Baseco, approve. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Makikipagtulungan kaya ang mga ito kay Yorme? Alam naman natin na pagdating sa mga ganyang usapin, very sensitive yan sa kanila.
Hanggat maaari, mas gusto nila na pakinabangan ng pondo kaysa maglabas ng resulta sa taong bayan. To cut the long story short, kasi marami pa mga pa-post pa, lalo lang kayo nabibisto ng tao. Puro lang kayo pagsisinungaling, pa-interview pa kayo. Kayo sa bibig nyo mismo na uhuli. Tanong, yung dalawa bang congressman, yung congressman ng District 2 at District 3, kalaban ko sa politika? Opo. Sa politika. Yung congressman man ng District 4 at District 5, kalaban ko sa politika? Opo. Kalaban ko po sa politika. Kung politika lang just ano lang tayo, kukwentuhan lang tayo. Yung congressman basta sa East, nanalo po si Joey Uy para sa amin. Yes. Ayun po ang batas. Sinasabi naman ng COMELEC, maupo raw si Congressman Abante. It's up for the court to decide. Kakambi ko ba si Joey Uy? Opo. Kalaban ko ba si Benny Abante? Opo. Di nasa record na. Ito na, nandito na tayo. Nagpunta si Congressman Ernix, nakakampi ko. Si Congressman Erwin Cheng, kalabang ko. Meron ba siyang programa sa listahan niya na meron? Pagawaing bayan ba? Meron. Kapakipakinabang ba sa bayan? Ay, oo. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Nasaan doon ang politika? Alam mo, dito ko na-appreciate si Isko. Bilang dating mayor, kahit papano may pride yang kabayan. Pero pinatawad niya pa din yung mga nanira sa kanya. Ibang level yung public servant yan. Kung ganito lang sana lahat ng leader natin panigurado, aasenso ang bansa natin mga kabayan. Ito, ako nagtatapat naman sa taong bayan. Para lang makita ng taong bayan, tao rin tayo. Pero, isinasantabi ko ang damdamin ko. At pinangingibabaw ko yung isip ko kung paano mapaglilingkuran taong bayan. Kasi yung sakit ng damdamin ko, personal ko lang. Kailangan namang ibabaw. Yung dapat mong obligasyon sa taong bayan. Meron ko sinabi yung chairman sa 3rd district to. Ikaw masasakit ang sinabi mo sa akin noong kampanya. Alam ko sinabi mo sa akin. May mga video pa ako. Pero ito, tanda mo. Simula ngayon, pinatawad na kita. Yan ang gusto ko kay Yorme. Diretso, matapang, walang paligoy-ligoy. At ang maganda pa kay Yorme, alam niyang ihiwalay ang buhay politika sa pampersonal niyang galit. Sabi mo sa kanya. Bakit? Kapakanan ng taong bayan yung pinag-uusapan natin. Ano naman siya? Nag-sorry naman. Ayos na. Ayos na. Wala nang problema. Hindi. Itong dalawang congressman na to, akala mo mga anghel Diyos ko. Wag ako. Mahimig na lang kayo. Trabaho na lang kayo sa distrito niyo. Kaya kayo nang humusga mga kababayan. Totoo ba ang mga sinasabi ni Isko Moreno? Nagamit nga ba ang pondo sa pansariling agenda ng ilang opisyal? Comment below, sino ang pinatatamaan ni Yorme? At kung gusto nyo pa ng mga ganitong real talk reaction videos, like, subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli. Hanggang sa susunod, ako nga pala ang Kuya Jay nyo na nagsasabing, dapat alam mo to.